Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post 1TX. Iginiit ng Office of the Ombudsman na kapareho nila ang panawagan ng Iglesia ni Cristo para sa accountability at transparency sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng ilang opisyal sa gobyerno. Sa usapin naman ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na batay sa sariling pahayag ng senador, tinanggap nito ang 75 million ngunit hindi umano ito idineklara sa SALN at SOSE. Dagdag pa niya, maaari umanong pumasok sa kaso ng plunder kahit private funds ang pinagmulan ng pera, depende sa mga pangyayari at ebidensya. Tugon naman, sa aligasyon na planado ang paghahain ng kaso, sinagot ni Clavano na karaniwang depensa umano ito ng ilang inaakusahang opisyal. But the facts will speak for themselves, sabi ni Clavano. So sa kabuuan ng pahayag niya ganito, kung accountability at transparency kanilang ipinaglalaban, meaning Iglesia, yun din po ang aming ipinaglalaban dito sa Ombudsman. Okay? Sige. Kung yun ang tingin nyo na we have a very objective ombudsman. Walang kinikilingan. Sa totoo lamang, serbisyong totoo. Nakapiring ang batas, ganon. Wala siyang kinikilingan. Yan daw ang batas eh. Yan din ang ombudsman. Transparency and accountability. Tanong, pinapaniwalaan ba yan ng taong bayan? It's okay na magpahayag sila. Ang tanong, ano ang dating sa taong bayan? Kaya tingnan natin dito, sa reaksyon. Makikita mo dito dating sa taong bayan. Okay. 17,000 ang nag-react. 13,000 ang tumatawa. 2,400 ang galit. 1,100 lang ang nag-like. So percentage, nasa 94% hindi naniniwala dito sa ombudsman. Wala nang credibility ang ombudsman sa usaping ito. Hindi pinapaniwala, no? Makikita mo dito sa reaction. And then, ang comments ng mga tao. Budi gamit. Nauna pa si Marcoleta kaysa kay Joel at Cheese. Tapos, si Tambi absuelto. Tapos, si Bunuan star witness with 12. Alatado naman ang ginagawa sa ombudsman. Imbes na ako, personal, natuwan ako nung nakulong na si ex-DPWH Secretary Bunuan. Sabi ko, parang totohanan na ito ah. Kasi to me, considered big fish si Bunuan. Nakakulong na. DPWH Secretary, Cabinet Secretary, talagang malaki yan. Totohanan na eh. Eh ngayon, biglang gagawing state witness, wala na naman. Romualdez, pinagmayabang nila na hold departure order, hindi ka pwedeng lumabas. Sasampa na namin ang kaso. O ano, naisampa na ba ang kaso? Wala pa. Joel Villanueva, Escudero, ilang beses in-announce ng ombudsman. Hinog na ang kaso. O, nasaan ngayon ang kaso? Hindi pa daw hinog. Nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? Bumaliktad na eh. Ang mga hindi bumaliktad, Jingo Estrada, yun, nauna pang nakulong. Ngayon, isusunod si Marcoleta. Ang problema, sabi ng pahayag ng Iglesia is, gusto namin ipatupad ang batas. Kailang, wag naman yung selective na pagpapatupad ng batas. Anong selective? Inuuna pa si Marcoleta kasi kalaban nila sa politika. Yan ang klarong-klaro. It's selective justice. It is bending the law. Well, totoo. Yung hindi niya pag-declare sa SOSE at inamin niya na nakatanggap siya ng 75 million, posibleng may paglabag siya sa batas. But he did it in good faith. So sabi ni Attorney Chico, pwede daw sampahan ng kaso, kailang may laban daw si Marcoleta. May laban siya. Kaya sige, sampahan niyo na. Yan naman ang panawagan ng Iglesia eh. Parang warning. Sige, sampahan nyo kung sampahan nyo. Kailan, kahit ikulong nyo si Marcoleta, hindi kami titigil. Kaya nakikita ko itong rallying ito ng Iglesia, magtatagal ito, patigasan ito ng ihi. So, sino ang bibigay? Tingnan natin. But,
Ang mga nagrarally ngayon sa EDSA, hindi lang mga iglesyang nandun. Halo-halo na yon, may mga Katoliko, Protestant, Evangelicals, Muslim. Mga taong bayan na ang nagkakaisa para labanan ang selective justice na nangyayari sa ating bansa. Okay? Basa pa tayo sa ibang mga comments. Toto Rigor, sabi niya, we were not born yesterday, attorney. Ako rin. Putin ang buko. I'm 66 years old. Malapit na mag-67. So, maniniwala kami sa inyong payag? Huwag nyo naman kaming ituring na mga utso-utso. Wala na. Hindi na kami naniniwala sa payag. Oh, Bong de los Reyes, Attorney Mico, this is the problem when DOJ becomes selective in serving of justice and allowing DOJ to weaponize themselves to dismantle political opponents. Don't be blind. Yes. Dahil kalaban nyo si Marcoleta, kaya siya ang inyong sasampan ng kaso. Ang mga bumaliktad, Escudero and Escudero and Joel, ligtas. Sabi nga na Atty. Chico, kung tinanggap mo si Jesus Crispin na tagapagligtas, ay bago ka nang nilalang, nawala na ang mga kaso mo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa balay sa natabangan namo og yero. So mo na ni ang gitsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mo na gid niyo tungod sa kakaraan sa iyang yero, inani na gyud nagkabangag-bangag na. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag, so katop na gid siya karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Oo, sa nagtabag o inwe ba? Ito tabang di yagid ko ato. Sa salamat kayo sa tabang kay katop na gid. Salamat ang tabang di yagid ato kay ang kwarta tama na sa kaon. Tama ra sa pagkaon sa daya imong trabaho. Mag-uma. Mag-umara. Oo, so karon nga ting init ang inyong mga mais. Wala na gyud. Ayos na. Oo. Ayos na. Oo. Sa mga lang pagit ko tabang. Oo, so kuan ra gyud.